sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Mga kaibigan, kung may pagbabawal man ng pag-aasawa sa Iglesia ni Cristo, hindi po ang bawal ay yung pag-aasawa per se. Ang pagbabawal po sa Iglesia ni Cristo ng pag-aasawa sa hindi kapanampalataya. Yon. Aral ng INC, Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, na di pagbabawal sa pag-asawa sa hindi kapananampalataya. At alam nyo ba, noon pa man binanata na ang simbahang Katoliko na ang silibasi ng mga kaparian, obispo at Santo Papa ay sa demonyo daw. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. See? Ang di pag-aasawa ay aral daw ng kalaban ng Diyos. Paano ngayon? Hindi ba't sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Di. Ibig ba sabihin na ang INC ay may aral na galing sa kalaban ng Diyos? Di kapag tataka mga kapatid. Dahil alam naman natin, ginagamit lang nila ang pangalang Iglesia ni Cristo. Pero sa likod niyan, sila'y tatag ni Felix Manalo. Ating tatalakayin ito, samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. At kumusta sila si Father Ri Balungkit diyan sa Queenship of Mary Paris, no? Sa Diocese o Cotabato, sa mga lay ministers, bago lang kami natapos sa sinagawang renewal of lay ministers, mga more than 90 o more than 80, no? Almost 90 diyan sa Riviera Retreat House sa Davao City. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. At bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid, tatalakayin natin itong grabing banat ng INC noon pa man sa simbahang Katoliko. Pero ayon sa kanilang kaanib na yung pagbanat daw ng INC ay upang lang gamiting content sila. Pero matagal na nila ginagamit yung pag-chap-chap ng mga aklat Katoliko. Pakinggan muna natin. Kasi mga kababayan, mga kapatid, ang nakikita po namin kaya may mga ganong post na nalilikha sa social media ay dalawa lang. Una, alam nila na kapag isinangkot nila ang Iglesia ni Cristo sa kanilang content, talagang dadami ang kanilang views, tataas ang kanilang engagement. Dahil alam nila kung paano mag-react ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag ang Iglesia ni Cristo na ang ginagawan ng mga bintang at pagpaparatang. Yan. Pag Iglesia ni Cristo na umano ang ginawa ng pagbibintang at pagparatang. Kaya nga, di tayo magtaka kung bakit mula noong naitatag sila ni Felix Manalo, grabe talaga ang banat nila sa simbahang Katoliko. Una, dahil alam nila na maraming mga Katoliko ang kahit nasa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang Iglesia Katolika na siyang tunay na Iglesia ni Cristo, maraming mga kapatid nating mga Katoliko na kulang ang kaalaman sa tunay na pananampalataya.
Kaya, fidis quarens intellectum. Faith seeking understanding. Diba? Isa sa matinding banat ng INC, itong paggamit nila sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo, pakinggan muna natin sila si Michael Sandoval, mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi. Yun, aral daw ng mga demonyo. Paano ngayon? Di po ba sila din may aral na di mag-aasawa sa di ka pa ng palataya? Hindi ba't sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? So, kung meron silang aral na hindi mag-aasawa sa hindi kapananampalataya at hindi pag-aasawa ay aral sa demonyo, abay, lilitaw na ang Iglesia Tatag ni Felix Manalo ay matatamaan sa doktrina na palagi nilang binabato sa Simbahang Katoliko. Di po ba? Acknowledge muna natin ang mga nag-comment ngayon. No? Si Jose, wag lang kayong magsalita ng masakit para sa ating mga kapatid. Ha? Si Johnny Limasag, si Rick, si Marisa Makahilos, si Rick, si Chado Kun, si Delphine Rabago, si Chado Kun, Julian Ho. Hello po, Brother Wendell. Kumusta po? Watching from New York. Hello kapatid. Ingat kayo dyan. Si TC Florentin, Iglesia ng 10% ni Manalo. Si Remigio Espinosa, sinong tumalikod? Di ba yung mga sikta? Oo, sila talaga dahil iyon ang katuparan sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo malinaw yan, 18-19. Nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Sino ang humihiwalay? Di po ba sila mismo? Si Rick, sabi niya, lihim at kabulaanan ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, aklat isinulat ng dating diakono na si Dr. Biliano Gabriel Jr. Yes, meron ako niyan. Meron ako sa naturang aklat. Si Lynn Aiko Ihel, hello kapatid. Si Leslie Valdez, good evening bro Wendell. At Roberto Liada, hello po kapatid. Maraming salamat sa suporta.
at sa ating mga kapatid yan sa pananampalataya at katuwiran, si Bini Borromeo sa Albay, Robert Pagadwan, si Joseph ni Valdez sa Negros Oriental, Julieta Padilla sa Japan, si Junjun Costelias. Okay. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay. Sa pagkakataong ito mga kapatid, atin ng tatalakayan. Bago lang kami nakarating, maraming salamat yan sa mga kapatid natin sa Digos. No? Galing kami sa Davao. Nagsagawa ng renewal ng mga lay minister sa Queenship of Mary Parish ni Father Ray Balongkit. Maraming salamat po, lalo na sa mga kapatid nating mga lay ministers. At sabi ni Father Ray, kita-kita pa tayo dyan sa kanyang parokya sa Queenship of Mary. No? Kita-kita pa tayo dahil sa mga katikista at sa mga parokyano. At ngayong Pizza 8, nasa Kaliangan, Ifugao ako, no? Sa parokya ni Father Braille. So, kita-kita tayo mga kapatid yan sa Ifugao. No? Sa Kanyangan ba yun? Kanyangan? No. Si Mad Superman, si Serik, Davao to Usamis, malapit lang po ba, Bro Windel? Davao to Usamis, kapatid, mga 8 oras ang biyahe po. No? Mas malayo, Davao going to Malaybalay, Bukidnon. Pero usually, dadaanan kami sa Davao going to Sultanaga di Mapuro, dadaan kami sa Cotabato. Yon ang mas madali kumpara sa Malaybalay, Bukidnon. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po, Junjun Palto, Rosario Pulido, nagsubaybay sa atin dito. Tuloy natin mga kapatid sa pagkakataon ito, itong paggamit nila sa unang Timoteo kapitulo 4, ginagamit ito palagi ng INC sa pagtuligsa sa pananampalataya at ipaparis nila yung aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno at siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko, no? Para ipagtagpi-tagpi nila sa kanilang doktrinang imbento lamang ng tao upang ipalitaw na ang simbahang katoliko at out of context naman sila. Pakinggan muna natin. Balik, ha? Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yon ang ginagamit nila na talata
para banatan ang pananampalataya ng simbahang Katoliko, lalo na sa celibacy. Acknowledge natin si Joy Sivan Cabasis, watching from Carmen Annex, Osami City. God bless sa lahat ng mga nanonood live na ito. Okay. Si Reader, hello po. Ako, lang po, Bro Wendell, kailan po online blessing? Baka mamaya, si Los Biminda Piedad, baka mamaya may blessing si Father. Antabayanan ninyo, ha? Baka mamaya. Okay. So, para pagtagpi-tagpiin, ginagamit nila itong aklat Katoliko na pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, at ito ang ginagamit ng mga ministro. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy na saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yun ang ginamit nila. Pero may iniwasan nila sila dito, mga kapatid. No? Totoo naman na mabasa yan, pero iniwasan nila itong bahagi nito, ang pahina 396. Iniwasan nila ito. Bakit? Dahil para ipalitaw nila na talagang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang pag-asawa at pagtagpi-tagpiin nila na itong pagbabawal na ito ay sa demonyo. Bakit? Dahil may karugtong, iniwasan nila. Ito po, mga mahal na kapatid, no? Ang kanilang iniwasan ng mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa. Ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuwat, sila'y inuutosang mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yon ang iniwasan nila na karugtong, no? Para pagtagpi-tagpiin ang unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 ituloy sa 3, na ang nakasulat ay, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo na nagbabawal, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. So, dito, ipaparis nila ang pagtagpiin nila itong aklat na siya ang inyong pakinggan. Dahil ang nakasulat kasi, maliban na ipinagbabawal ang pag-asawa, ipinag-uutos na lumayo ng lamangkati.
lumayo ng lamang kati, lalo na ngayong Marso 5 mga kapatid. Di ba? As Wednesday na, may fasting na tayo. At ito ang nakasulat sa pahina 139 sa aklat na ginagamit nila. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia ay mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Yan. Kaya, pagtagpi-tagpiin nila itong dalawang aklat, ang una, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, nga na ang sabi, ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buwat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. At iniwasan nila, ulitin natin, yung karugtong sa naturang aklat, ito na pinakita ko sa inyo ng unang mga araw ng Iglesia dahil sa kadalangan ng mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuat, sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yan. Pinutol nila ang naturang sulat para igiit na ipinagbawal talaga ng Simbahang Katoliko. Una, tandaan natin na yung unang Timoteo Kapitulo 4, kung tingnan natin, out of context sila mga kapatid, dahil kung tingnan natin ang footnote sa Dewey Version, kung sino ang tinutukoy ni San Pablo diyan, malinaw na hindi ang celibacy, dahil si San Pablo, wala din siyang asawa. Ito ang mabasa natin sa footnote mga kapatid. He speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Incaritites, the Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat, because they pretended that all flesh was from an evil principle, whereas the Church of God, so far from condemning marriage, holds it a holy sacrament, and forbids it to none but such as by vow have chosen the better part, and prohibits not the use of any meats whatsoever in proper times and seasons, though she does not judge all kind of diet proper for days of fasting and penance. Yon. Una, sa Biblia, at tingnan natin ang kasaysayan. Alam nyo ba sa kasaysayan mga kapatid, sa first 3 centuries, ano po ba ang estado sa Kristyanismo, lalo na sa mga kaparian at obispo noon? Ito po sa aklat na The Age of Faith by Will Durant, page 44. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. And no man could be ordained who had married 2 wives, a divorce, or a concubine. Yun ang mabasa. Now, ngayon, ang celibacy ba sa Biblia, may mabasa ba tayo mga kapatid na kahit noong unang araw sa lumang tipan ay ang Diyos nagbabawal sa pag-asawa at pagkakaroon ng mga anak? Kung literal talaga ang interpretasyon ng
Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, sikta na tatag ni Eliseo Soriano, sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3, lalabas mga kapatid, na ang turo ng Diyos ay para sa kanila turo din ng demonyo. Bakit? Kung sisilipin natin ang lumang tipan, Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, ito ang mabasa natin. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons and daughters in this place. See? Napakalinaw mga kapatid. Kaya, dito natin malaman na hindi lahat na pagbabawal sa pag-asawa saklaw sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Kaya kung nagbawal man ang Diyos sa nabasa nating talata, Jeremias Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2, may dahilan ang Diyos. Di po ba? Ganon din ang mga pare sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Ruana. Kung hindi sila nag-aasawa, di po yan sa pilitan mga kapatid. Sariling pagpili yan para ialay ang kanilang buhay sa simbahan. At kung tingnan natin si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, kung ang di pag-aasawa ay sa demonyo, abay, lalabas na si San Pablo ay sa demonyo din. Ang tanong, ang ating Panginoon Jesucristo may asawa ba? Di po ba wala? Kung ang kanilang argumento na ang di pagkakaroon ng asawa ay sa demonyo, ilalabas na ang ating Panginoon Jesucristo dahil walang asawa ay sa demonyo din. Si San Pablo na may nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, ano po ba yung estado niya? Unang Timoteo Kapitulo 7, versikulo 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. See? Napakalinaw dito mga kapatid, ang sabi ni San Pablo, mabuti pa na walang asawa tulad ko. Bakit? Ano ang dahilan? Ituloy natin mga kapatid ang mabasa sa unang Korinto Kapitulo unang Korinto Kapitulo tingnan natin sa unang Korinto Kapitulo 7. Okay, mag-adjust muna ako dahil di makita. Okay. Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32-34. Ano po ba ang mabasa diyan? Ito ang mabasa mga kapatid. Pansinin niyo ang nakasulat, sabi ni San Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, kung ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito, hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit,
ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. See, napakalinaw ang sulat ni San Pablo pagkatapos sasabihin itong mga ministro na ang di pag-asaway sa demonyo at yung pag-ayuno, ibig sabihin, meron tayong fasting, meron tayong abstinence. Ang abstinence, yun pwede pagkain ng karne tuwing Biyernes sa buong taon. Nasa canon law natin yan. At lalo na sa Miyerkules, ngayong Miyerkules, no? Ash Wednesday. Pero, andi ba pagkain ng karne o lamang kati, mga kapatid, sa demonyo ba yan? Tingnan natin ang sabi ni San Pablo. Unang Korinto 8:13. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, may pagkataon na si San Pablo hindi kakain ng karne upang hindi magkasala. Ibig po ba sabihin, mga kapatid, na sa demonyo na yan? Anong aral ng ating Panginoon Jesucristo? Sino ang dapat tatanggap sa kaniyang mga aral at turo? Ayon sa Matthew chapter 19 verse 12, for there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See, sino daw umano ang makatanggap sa kaniyang aral? Yung di nag-aasawa para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ang purpose ayon kay San Pablo? Sa demonyo ba yan? 1 Corinthians chapter 7 verse 32, I would like you to be free from worry. An unmarried man concerns himself with the Lord's work because he is trying to please the Lord. Yon pala, mga kapatid, kung bakit merong tinatawag na vow of celibacy ang ating mga kaparian at obispo. Kaya tugma at tupad talaga sa ating mga kaparian ang San Mateo Kapitulo 19 versikulo 12 at ang unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 32, lalo na sa ating mga kamadrihan na may vow of celibacy dahil pinili nila iyon alang-alang sa Diyos. Hindi po alang-alang sa demonyo, ha? At kung tingnan nga natin ang mabasa diyan sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. See? Napakalinaw ang mabasa, mga kapatid, sa naturang talata na may mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan daw sa mga babae at sila yung mga sumusunod sa yapak sa ating Panginoon Jesucristo. Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo walang asawa? Pinili umano sila mula sa mga tao para maging handog sa Diyos. Ang tanong, sino nga ba yung mga iyon? Di pa ba yan pwedeng tumutukoy sa mga pastor? Hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga pastor dahil ang mga pastor may mga asawa. Nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babae. Lalo nang hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga ministro ni Felix Manalo. Bakit? Dahil may mga asawa din. Ipinagbabawal lang ng INC
na magkaroon ng asawa kung sila'y nag-aaral pa sa pagkaministro. Ngayon, kung ang kanilang doktrina ay dapat mabasa sa Biblia, asan mabasa na pag nag-aaral ka sa pagkaministro ay bawal mag-asawa? Di po ba? Meron bang mabasang ganyan? Wala naman. So, kaya yung Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4 na binasa natin mga mahal na kapatid, na ang nakasulat ay ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuan bilang unang handog sa Diyos at sa mga kordero. At sa kordero. So, napakalinaw na ang mga itong tinutukoy, hindi ito mga pastor ng siktang tatag lamang ng tao. Hindi ito mga ministro sa siktang tatag ni Felix Manalo. Dahil sila may mga asawa. Saan yan tumutukoy? Walang iba. Kundi sa ating mga kaparian, mga kaobispuhan na may vow of celibacy. Di ba? Sila'y pinipili nila yan dahil sabi ni San Pablo na basa na natin, tandaan natin si San Pablo ay pare. Pare si San Pablo. No? At maliban na siya ay pare, tinawag siya ng ama sa pananampalataya. At maliban na siya ay tinatawag na ama ng pananampalataya, ayon sa unang mga taga-Korinto 7:8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa tulad ko. Kaya mga mahal na kapatid, inaanyayahan namin kayong magsuri sa tunay na iglesia. Ang iglesyang iniwan ng iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao sa ating panahon ngayon. Alin po ba ang pipiliin ninyo? Ang Iglesia Katolikang siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo o ang iglesyang tatag lamang ng tao? Dahil layunin talaga ng demonyo na mailayo ka sa tunay na iglesia. Dahil sa tunay na iglesia, nandito ang mga sakramento. Nandito ang Eucharistia, ang pagkain ng ating kaluluwa. Na kung di makakain ang ating kaluluwa sa Eucharistia, sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 6, 53, mga kapatid, 58, mamamatay ang ating kaluluwa. Ang dami ng mga kapatid natin na iniwan ang tunay na pananampalataya. Katuparan sila sa unang Juan 2:18, nandito na ang mga antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Kaya, makita ninyo, binabanatan ng iba't ibang sikta, hindi lang ang mga siktang tatag ng tao, kundi pati na sa siktang tatag mismo ni Anton LaVey. Ano ba yung sikta na yan? Walang iba, kundi ang Satanic Church. Ang mga aral ng Simbahang Katoliko ay mariing itinakwil ng Satanic Church ni Anton LaVey. Kaya mag-isip-isip na kayo. Ang sign of the cross, veneration of the saints, sacraments, sacred images, yon ang binanatan ng Satanic Church. Ang tanong, di po ba, kahit Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo, Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell, ang Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite at iba pang sikta, mga born again, di po ba, nagkaisa sila mga kapatid laban sa Simbahang Katoliko? Ba't kaya nagkaisa sila sa Satanic Church na tatag ni Anton LaVey? Isip-isip naman pag may time. Sa pagkakataong ito, pasok tayo sa punto por punto mga
kapatid, no? Antayin natin si Father Darwin. Count Pero your Father, blessing. may Oo. nabanggit niya kasi dati, albularyo yung tatay niya. Kaya nagtataka ako ba't sabi ng mga exorcist priest, walang spiritual harassment. May sinasabi siya dati, Sa yung akin mga... pang binigay ng tatay ko yung lahat ng Oo. kanyang nung maliit ako. Pero dahil Ayun. Mm. Yun ang sinasabi ko, naniniwala, Father. Mm-mm. pinaon ko. Mm-mm. Saan ka ba Tapos, ngayon, kapatid? nandito po ako ngayon sa Muntinlupa, pupunta ko lang dahil nga po nung yung aking anak ay isasalang mag-testimony siya doon sa judge na kaya lang hindi natuloy sa 20 raw uli kasi ang asawa ko ay nakulong sa jail. Mm. So, unang-unang kapatid, kailangan mo yung solemn renouncement sa mga occult involvement. So, magawa lang natin yan kung nandito ka sa office, kapatid. Yan kung gusto mo, no, nandito ka lang sa Pilipinas kasi. So, from Thursday to Sunday yung office natin dito sa Valencia, Bohol. So, yan ang dapat natin gawin. Mag-fill up ka sa mga diagnostic interview at gawin natin yung diagnostic per se dito sa parokya sa Bohol. Kung makapunta ka dito from Thursday to Sunday yung office natin. Ayun lang, kapatid. Pupunta po I-process ako ka dyan. namin dito. Yes. Kontak ka lang ni Brother Jando kung pupunta ka and then magstay ka dito ng isang linggo para ma-process ka. Hindi kita agad ma-accommodate without the processing. Mm. Pero kung magstay ka dito na 4 na araw from Thursday to Sunday, ma-accommodate kita. Yung sakripisyo ka para matulungan namin kayo. Yun lang siguro ang gawin natin, kapatid. Opo. Yun ba yun, Sister Lynn? Salamat po yun lang po, yung biglang-bigla kasi na gano'n lang nangyari sa akin. Mm. Na hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Kung nasa oras ako ng confession, sabi ko po, Father, Hmm. sabi po, alis na lang po ako. Hindi ko na magagawa. Nagaway na kayo sa pare, ah. Baka ano na yung Kaibigan baka ko po yung spiritual paring harassment din yun. yan sa iyo, Sister Lynn. So, yung sinabi ni Father, kung may pagkakataon ka, mas maigi para si Father mismo Opo. magtumingin sa iyo, pasama ka kahit sinong pamangkin or anak mo, o kung may kapatid ka pa, punta kayo ng ball, contact lang kay Brother Jando. Okay na ba yun, Sister Lynn? Pwede po ba ang isasama ko born again Christian Walang na problema kahit Muslim pa. parang parang anak-anakan ko kasi yung anak ko isa nasa China, yung isa 12 anak niya hindi makakasama. Ito namang aking tatlo po yung Okay anak lang, ko, itong kapatid. binata Kapatid. ko, siya ang Hello, nag-aasikaso ngayon sa tatay niya. Hello, Eh, kapatid. ang tatay niya ay Sister Lynn, na-stroke okay na, ko nung isang araw. okay lang daw yung Hindi Sister pa siya Lynn kahit nadadala okay sa lang, ospital. sister. Okay na yun. Para O, sige mabigyan natin ng po. pagkataon ng iba, kapatid. Oo, para Opo, makabigyan naman opo. natin pagkakataon Thank ng you iba, po. Sister Lynn. Salamat, Sister Lynn. Thank you po. Okay, God bless po. So, ibigay naman natin ngayon kay Brother Fred Padayaw. Brother Fred, good evening, bro. Hello, good evening Bro, po. John Ray, pakuha daw si Bro Wendell, bro. Andyan ba si Brother Wendell? Okay, i-ano muna natin si Brother Wendell. Brother Wendell Talibong, nakapasok na pala sa, wait ha. Brother Wendell Talibong. Wala man ang ano niya, bro, Aljan. Nag-chat po siya sa Si GC Brother, natin. andito din si Brother Romer. Brother Romer, good evening. Bro Romer? I-ano ko to. Hello bro.
Good Yes, evening. yes, good evening, Isang bro. pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Back to you, Bro John Ray. Yes, Brother Romel, good evening. Kapasok na pala yung mga kasama natin. Bro Romel? Narinig nyo? Narinig si Romel naman, bro, Romel. Hindi. Ay, Romel. Yan. May katikisim kasi dito, di marinig. Sige. Okay, yan. Ang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sana ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. At paki-include po sa prayer niyo mga kapatid yung aming pong kaklase at aking kamag-anak din, si Jonelyn Abog, na ongoing po ang kanyang operation sa kanya pong appendicitis. Thank you so much po and God bless us all. Thank you, Brother Romel. At si Brother Wendell naman. Good evening, Brother Wen. Ask to unmute. Hello. Hello. Good evening sa lahat nating mga kapatid, kay Father Darwin din, at sa lahat na mga nagsubaybay sa atin. Sali natin sa panalangin. May aktibong nagde-deliverance. Andirito sila ng exorcist sa isang diocese. Napaka-aktibong nag-deliverance. Mag-asawa na lay ministers na aktibong nag-deliverance. Malaking retaliation sa kanila. Kapwa, may mga maliliit pa silang mga anak. Kapwa silang nag-suicide. At iniwan nila ang kanilang mga anak. Isama po natin sila sa panalangin. Kailan, bro? Bago lang, Father, kunin ko muna ang pangalan nila. Taga saan, bro? Hindi sa aming diocese, sa isang diocese, isang diocese, Father. Grabe, no? Bro Wen, wag ka na lang mag-unmute, Bro Wen, na kasi hindi kita na co-host, kasi hindi kasi ako ang host eh. Para if ever kung gusto mong magsalita, automatic na. At Fred Padayaw, good evening, bro. Good evening po. Yes. Hello, good evening, Father. Good evening po sa lahat. At salamat po sa pagpasok dito, sa pagpasok dito sa Zoom. Matagal ko na pong pinangarap itong matanong ng personal si Father Darwin. Sana napapakinggan niya ako. Kasi madalas ko pong naririnig minsan especially kay Brother Angel, yung topic na pag hindi ka kasal, hindi ka pwedeng mangumunyon. Kada nagtatopic siya ng ganun, lagi naman akong may ginagawa. Hindi ko alam kung ayaw ko lang pakinggan yun or siguro siguro gusto ko lang ng clarification kasi simula nung nag-abroad ako, Dubai, 7 countries na napuntahan ko. Every time na pupunta po ako, naghanap po ako ng simbahan. At lagi po ako nangumunyon. Yun po ang hindi ko pinakalimutan, mangumunyon. Kasi parang pag hindi ako nakapagkamunyon, hindi ako nakapagsimba. May mga time na nagpunta kami ng Russia, naghanap kami ng simbahan, kahit hindi English yung misa, sumabay na lang kami. Pag lulod sila, lulod kami. Basta nananalangan kami ng sarili, kami mag-asawa. Pero nung time na nakikinig na po ako nito ng punto por punto at last 3 weeks ago, lagi kong napapakinggan yung about hindi ka pwede mangumunyon pag hindi ka kasal. Hindi ko naman po sinasabing ayaw ko magpakasal, wala lang po talaga akong pera nung kami po yung naging mag-asawa. Kaya lang po, may issue na po ako dun nung time na nasa New Zealand kami is gusto kong mag-service, one of the lay minister or something, choir. Ni-require po ako nung pare na kung kasal daw po ako. Sabi ko, kasal ako sa civil pero hindi ako kasal sa simbahan. So sabi ng pare, magpakasal muna kayo sa simbahan bago ka mag-servisyo. So, I mean, hindi naman ako sumamaan loob doon. Kaya lang, inisip ko, siguro kailangan talagang magpakasal muna kami. So, nawala po sa isipan ko na yun hanggang lumipat po kami dito sa Melbourne, sa Australia.
Kaya lang pagka simba ko, kada ano ko, parang gusto kong mag-serve sa simbahan. May pinipili ko talagang Sunday day off ko para makapag-serve man lang sa simbahan kasi medyo nagkakaedad na. Kaya lang po, yun lang po. So, nung napakinggan po yung kailangan hindi ka magkumpisal, kaninang nagsimba ako, parang nakonsensya ako kasi first time ko nagsimba na hindi ako nag-communion. I mean, nag-communion pala. So, yun po yung issue na parang nakaka-guilty na nagsimba ako, hindi ako nag-communion. Yun lang po ang una kong tanong. Kung may advice kayo, Father, sana po advisean niyo ako para mawala sa konsensya ko yun or talaga bang dapat talagang hindi mo mag-communion. Napakinggan ko na rin po yung mga advice ni Brother Angel. Kaya lang gusto ko po lang po din marinig yung sides nyo kung ano po ang importance ng kasal muna bago mag-communion. Kailangan ba ang pasal muna kami bago ka mag-serve sa God or it is siguro yun nga po. Mm-mm. So, yun ang tanong mo, kapatid. Unang-una, Yung pala, kapatid. yun lang po ang isa ko pang tanong po. Um, Three questions lang po ako. Okay. Una, kapatid, kung mag-serve tayo sa simbahan, dapat, no, maging modelo tayo, no? Dapat natanggap natin yung mga sacrament. At kung si-serve tayo and then wala tayong kasal, this is a scandal sa simbahan, no? At sa tanong mo na pwede ka ba mangumunyon, may dalawang uri ng pangumunyon. Merong tinatawag na spiritual communion, no? Dahil hindi pa kayo kasal, magsagawa kayo ng spiritual communion. Merong prayer dyan. You receive Jesus spiritually. At pangalawa ay sacramentally. Yung mamumummunion tayo. So, tama yung sinasabi ni Brother Angel dahil yan ang turo ng simbahan. No? And then, anong gawin mo? Magsagawa ka ng spiritual communion. May prayer naman doon. You receive Jesus spiritually. And then, dahil gusto ka mangumunyon, hindi naman kailangan maraming tao sa kasal. Ang kailangan ng kasal, 5 lang katao. 2 yung mag-asawa, pangatlo yung pare, panglima yung ninong at ninang mo. No? So, kung gusto mo na simple lang na kasal, importante. Pwede ka naman na kung ano mo na yung mga requirements sa simbahan, pwede ka kasalin sa sakristy nga eh. Oo. May bago akong kinasal nung isang araw. Dun sa bahay lang. Yan, may sakit yung asawa niya. Yan, after na ano nila yung comply yung requirements na pinuntahan ko sa bahay. Dun sa bahay. Oo. Kinasal. Nagdala lang ako ng ostias. Receive ko sila ng communion. No? Yung kasal is separate yun sa misa. Pwede yun separate sa misa. No? So, binigyan ko sila ng sacrament of confession. Simple na simple lang. So, sometimes yung nasa isipan natin, bongga. Dapat bongga yung kasal ko. Dapat ganito. No? Dahil doon, hanggang ngayon, hindi ka pa nakasal. Just celebrate the sacrament, receive the sacrament of matrimony in an ordinary way, kapatid. Thank you, Father. Actually, kaya po ako hindi pa nakakasal kasi unang-una, pwede naman maging bongga, pwede man naman maging hindi. Kaya lang, kasi yung parents ko, nagpakasal sila, bonggang-bongga, din naghiwalay. So, tumatak po sa isip ko na baka pag pakasal kami, tapos maghiwalay din kami, baka mas lalo lang ako maging hindi karapat-dapat sa Diyos. So, ano bang kailangan kong gawin? Talagang kapasalan ko. Hindi ko naman sinasabing hiwalayin ko yung asawa ko. What I mean is, gawin po kasi yung tumatak sa akin. So, Unang kapatid, dahil sa abuso sa nagpakasal, hindi dahil sa sacrament yan, no? Kung iniibig mo yung asawa mo, proud na proud ka, i-present mo sa Panginoon. At yung mga magulang mo, because of their pride, not because of the sacrament, di ba? Because of their ego, no? Hindi dahil sa sacrament, no? Kung nagkahiwalay sila, it doesn't mean magkahiwalay din kayo. Kung puno kayo ng pagpakumbaba, puno kayo ng pag-ibig,
No? Bakit nagkahiwalay yung mga tao, kapatid? Hindi dahil sa sacrament. Dahil sa kanilang ugali. Full of pride, full of anger, no? At yun ang depekto hindi ang sacrament. Yung tumatanggap ang may depekto, kapatid. Hindi yung sacrament of matrimony dahil tinayo na yan ni Kristo para sa'yo, para sa mga gustong magkaisang loob. So, it is a blessing of God. Kung may nagkahiwalay man, hindi dahil sa sacrament of matrimony. Dahil yan sa pride ng tao na hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong makinig sa both sides, di ba? So, ang problema niyan, kapatid, yung tumatanggap, hindi yung sacrament. Hindi natin isali yung sacrament of matrimony. Bakit? Tinayo ni Kristo yan para ma-bless ka. Para ma-bless kayo bilang mag-asawa. Kapatid? At Father, dagdag din natin dyan, iba yung sitwasyon ng magulang mo, iba ka. So, yung disposition mo, iba. So, hindi, tandaan po natin, no, yung huwag kang magbase dun sa bakit sila nagkaganon, baka kami magkaganon. Iba ka, bro. Kaya nga, nag-aano ka ngayon no? Nakikinig ka ngayon dahil ayaw mo nga maging ganun. So, in other words, kung ano man ang pagkakamali nila, bro, wag mong ano yun, ituwid mo yun. Para someday naman, later on, sa mga anak mo, yun, magiging modelo ka naman, no? Para naman sa kanila, na hindi na yung mangyari, dun sa nangyari, dun sa mga magulang mo, bro. So, iba sila, iba ka, bro. So, yun ang lagi mo isipin, bro. Dagdag ko lang, Father. Thank you po. Isa na lang po, Father. Amen. Last na lang. Isa na lang. Bro? Hello? Hello? Yeah. Yes. Last Yes, question bro. na lang po. Okay. Wala ako? Father Darwin yata nawala. Narinig si brother po. Father? Hindi yata marinig Father. Ayun, okay na. Okay Sige, bro, Yes. magsalita ka na, bro. Okay. Nawala yung po signal yata. ko? Putol-putol. Wala po kayong picture pads. Sige. Ano, video? Sige, Ay, ayan. video. Okay. Nakita na po. Ayan. Isa na lang, Father. Promise. Kasi pinag-usapan na po namin ito ng asawa ko. So, nagpaplano po kami na magbakasyon this year. So, gagawin namin yung kasal sa simbahan, yung mga anniversary, siguro wedding anniversary namin. Tatawan na namin ng wedding anniversary. Malalaki na po kasi may apo na po akong dalawa, malalaki na po yung anak ko. Isang tanong na lang po, Father, just in case po makauwi kami this year, tapos magpakasal kami, pwede po bang sa inyo kami magpakasal? Taga saan kayo? Batangas po kami. Ang pinaka malapit. Sasagutin ko na yung ticket nyo, Father. Una-una, bro. Ngayong taon na ito ay mag-focus muna ako dito sa sa Valencia dahil unang-una mag-reshuffling na kami. So lahat ng mga schedule ko sa labas ay kina-cancel ko lahat. Lalo sa sa taon na ito may reshuffling kami para may bukus ko yung araw ko sa parokya ko. And then, lahat ng mga schedule ko sa labas ay kinas-cancel ko ngayon. No? Focus ako sa parokya ko. And then, hindi ko alam kung ipahitulot sa Diyos. No? Basta, for this year, magstay muna ako sa parokya dahil may itatayo tayo na building sa Ministry of Exorcism. At dito maraming mga process na kailangan ko na nandito ako lagi, kapatid. So, For this pwede time, palang local, sir. Father, local. I mean, kung kami po pupunta dyan, pwede po yun siguro. pwede. Pwede as long as you comply the requirements, kapatid. Pwede. Pero naman, Okay po. kung pupunta ka dito, pwede kitang kasalin dito. Ako magkasal sa'yo. Yun ang isa sa mga pangarap ko. And I then, mean, communicate ka na lang ni Brother Jando para makontak mo yung office para mabigyan ka ng mga yung mga requirements. Dahil para
After that, kasalan na tayo. Okay po. Kasi malakas ako sa Diyos kahit hindi pa ako nagpapakasal. Lahat ng pangarap ko, lahat ng wish ko na grant, malay mo, mag-grant din na wish ko na magpakasal sa inyo. Thank you, Father. Thank you po sa lahat. Thank you po. Itanong natin kay Father na ngayon, brother, nasa Australia. Saan ka ba kinasal ng civil, bro? Sa Caloocan po, si okay. Mayor Asisio po nagkasal sa amin. Asisio, Caloocan. Hindi pa siya mayor Okay, ng time na yan. kasi i-record yung ano niyan, yung civil marriage mo. Kukunin mo, di ba, Father? Yes. Yung civil marriage niya, yes. So, kunin nyo na yun. Kasali bro, yan sa mga bago ka- requirements. Yes, kasama yan. Ang Perma, tawag sa kasal mo, baptismal. civil marriage. Ang tawag diyan sa convalidation yun, di ba, Father? So, kasi valid yung kasal mo sa gobyerno, pero hindi pa valid ang kasal mo sa simbahan. Ang tawag diyan convalidation. So, bago ka pumunta sa Bohol, bro, isiguraduhin mo lang, dali mo na yung civil marriage ninyo, bro. Yes. Yung senomar ninyo, bro. Yes. Padre, ang may concern ako dyan, Padre, kasi nung kami nagpakasal kami dito, hindi kami ikasal hanggat hindi mabigyan kami ng pahintulot ng parish priest namin. Yes. Bawat both Kasali ng yan. yung lugar namin, yung sa asawa ko Yes. tinawagan at sa amin din. Puro may tawag. Yes. So ganun din mangyayari, Padre. Yes, ganun Then kasi parang din yan parang doon din kayo ikakasal sa simbahan nyo niyan kasi pag May tawag. okay na ang lahat, parang 3 weeks yata, Padre. 3 weeks na ipapaalam sa parokya bago ang kasal. Oo. Kasi titignan kung may tututol o hindi. Oo. Ganyan nangyari sa amin Baka may asawa ka dito sa sa Oo. Batangas. Issue. Ganun yan. Coordinate na lang kayo sa office mo. Dahil contact lang kay Brother Jando. Kapatid. Okay, thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Good night and God bless. God bless Brother Fred. Iba talaga pag Father Darwin, ang daming request. So dito naman tayo kay Brother Tonton Balogo. Last Brother na, bro. Tonton, last na, ito, okay. Bless na ako. Brother Tonton, good evening. So, Father, may sacramental blessings, no? Meron daw. Mga naghihintay. Okay po. Yes, meron. Brother Tonton. Ngayong gabi, Father Darwin. Brother Ton. Ngayong gabi This is my first time nga nagtanong po ako sa isang exorcist and national debater na pare. First time ko pong So, pakilala mo na ako, Father. Ako nga po pala si Elton John D. Fernandez. Isa po, 3 diocese na ang ko po na serve as a Catholic Youth Ministry. Unang-una, galing po ako sa Diocese of Dipolog. At yung since 2019 to 2020. And then patungo naman ako sa Maynila upang makatrabaho ako sa tita ko, and then nagsakristan po ako together sa ibang mga taga Maynila po. And then ako isang sakristan sa National Shrine of the Sacred Heart of Jesus sa Makati. Naging parish priest ko po doon sina Father Roy Belen, isang po sa TV Maria, Father Darwin. And temporary lang po ako naging sakristan since December 2023 until July 2022 to July 2023. So, lumipat na po ako sa ibang diocese, which means sa Diocese of Ipil na po ako ngayon. So, ang katanungan ko po, Father Darwin, yung pag sinabing anak ng teting, galing po yan sa quotes ni Bong Revilla. Part po ba yan sa pagmumura? Anak ng? Anak ka ng teting, yung ganon. Anong teting? Anak ng teting. Di ba sa movie ni Bong Revilla, mahilig si Bong Revilla Pero anong kahulugan ng teting? Teting, parang expression lang yan, Padre. Anong kahulugan ng teting? Yun ang hindi natin alam kung ano yung teteng. Pero yung anong tanong mo, bro? So, masama po yung salita na yan. Naku na, hindi ko alam yung kahulugan eh. Kung negative yun, masama. Kung positive naman.
Hindi ko alam. Hindi ko makasabi na masama dahil hindi ko alam yung kahulugan, kapatid. Okay, Anak ng minsan Diyos kasi na lang. Parang sure ball. Anak ng Diyos. Itong taong ito. Hindi na anak ng sure ball tayo. Anak ng Diyos. okay, Father. Ang pangalawa kong katanungan, so masama po yung magsasabi ka na, oh my God, yung my God kasi, yung ganun na once na nadapa ka o ano, yung kanang nadagma. Oh my God. Yun? Kamali ka lang. Hindi naman siguro black. Kung pagtawag mo sa Panginoon ay for the sake of Father, nawawala yung internet mo yata. Paputol-putol. Father? Paputol-putol. Pag-disrespect sa Panginoon, hindi si Satanas. nawala ng totally si Internet, Father. Ito. Napuputol. Hello. Ito bro. Ayan. Okay na po. So, unang-una, ano yung intention kung dinatawag mo yung Panginoon para tulungan ka dahil nadapa ka? No, hindi naman siguro masama. Yung tumawag sa aking pangalan, Roma chapter 10 verse 13 ba yon? Ay mailigtas. No, hindi naman masama tatawag tayo sa pangalan niya. Para mas mabuti yung tatawag sa Panginoon kaysa tawag sa demonyo. Yung mga bata na maglalaro at hindi maka-shot, no? Tatawagin yung pangalan ng demonyo. Mas mabuti patawagin natin yung pangalan ng Diyos. Bro? So yun lang po yung katanungan ko, Father Darwin. God bless, Brother Tonton, ha? Magpari ka, ha? Sige po, Father. Pag-isipan ko pa. Iconic to si Padre, ito si Father, Brother Tonton Padre is autism to. Nakasurvive siya. Wow, congratulations, ha. And then simulan na tayo sa sa blessing ng mga religious items ninyo. Okay? Pasensya na kayo last Sunday, ha, dahil naiwan ko itong stola ko. Okay? I-bless natin yung mga religious items ninyo. At ipopost ko yung prayer sa breaking the spirit of death, no? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of Saul. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God, salt, I purge you of evil with the living God, with the true God, and the holy God. May the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its untruthfulness, be thou a purified salt to the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty blessing God, humbly implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. So, isunod natin yung inyong tubig. You creature of God, water, I purge you of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge both the living and the dead, the world by far. God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth to benediction upon this element,
As we consecrate with manifold purifications, let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. Sprinkles the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Touch homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needing snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that truly in be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, And with your spirit. author of invincible And with strength your and spirit. King of an unconquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who boldly put them down, hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy through Christ our Lord. Amen. Amen. So, yung tubig ninyo ay holy and exercise water na po. Isunod natin yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil I cast out the demon from you. By God the Father Almighty who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations. They dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the law of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, may please you to regard favorably to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to thinking the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man, made made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen. Yung olive oil niyo ay holy and exercise oil na po. Isunod natin yung incense, candles, medals, cross, sacred images of God, sacred images of the angels and saints, populars, bell, handbook. Eternal blessings sa kasunod ha. Heavenly Father, in the name of Lord Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Grant that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, and clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. So ngayon, isunod natin yung anointing of senses ninyo ha. Mm-mm. You should go to the sacrament of healing. All priests are healers. Because of
the sacrament. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. We do implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever. Through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Using your oil, consecrate your head. I consecrate your ears, that you may hearken the divine precepts. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Consecrate your mouth, that you may utter the words of life. I consecrate your chest, that you may believe in God. I consecrate your shoulders, that you may take upon the yoke of his service. I consecrate your hands, that you may work to glorify his holy name. I consecrate your feet, that you may walk in his ways. I consecrate your whole being, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation, unto life everlasting. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God How bless your you, the name of the spirit? Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At maraming salamat sa inyo sa mga kapatid natin na nandito, at pasensya na kayo last Sunday po. At walang tigil na pagpasalamat sa inyong prayer support, moral support sa ating programa, especially financial support, lalo-lalo na sa mga seminarian. So this week po magbabayad na tayo sa mga 17 seminarians po para din meron tayong congregation nito. Pero hindi na tayo magtayo ng congregation. So suporta na lang tayo sa mga gustong magpari po. So this week, nag-chat na yung ating si Ate Jojo, no? Ang ating babayaran ngayon is tingnan ko muna this week na tayo magbabayad. So siguro this coming ngayon, Friday siguro, 69,050 pesos po yung babayaran natin this week. First week po tayo at nagpadala na po tayo. Pasalamat si Father Albert Aldia. Nagpapasalamat siya sa suporta sa ating programa. Nagpadala natin 26,000 sa Catholic School na muntik na magsara. No? So ang Diyos na po ang magsukti sa kabutihan ninyo at yung mga CFD natin na wala pang sapat na trabaho pero binibigay nila yung sarili niya. Tinutulungan natin. Every week po yan. No? Since time na nagsimula itong programa natin. So, merong mga CFD higit sa 10 po. Every week po natulungan sa ministry natin. Maraming salamat sa inyong generosity, mga kapatid. So, Brother Windel, salamat. At Brother, i-chat po yung mga pangalan, Brother Windel, sa dalawang lay minister, no? Na nagpigti para isali natin sa dasal natin. Brother John Ray, maraming salamat. Brother Angel, maraming salamat sa walang tigil na pagsiwalat sa salita ni Kristo dito sa social media. At Brother Romel, Brother Romer, Brother Windel, Sister Edna. Sino pa yung hindi na-mention ko, bro? Brother Romel, Brother Romer, Brother Aljan. Aljan, no? Brother Aljan, hindi ko na-mention. Brother Dance, Father, at saka Brother Dance. Brother Kabernok. Oh, Brother Kabernok, no? And nandito pa si Brother Jared at si Christian. Brother John Fernan na
nagbalik loob na sa simbahan. Pero si Brother John Fernan, din na natin ipabautismo sa kanilang parokya. Akala ko dati Katoliko siya, pero by birth pala, siya po ay handog sa INC. So, congratulations sa atin. Even though we are unworthy servants, marami pa rin tayong naakay. No? Congratulations. It is the work of the Holy Spirit. Amen. At itong pagod natin, itong mga live natin, itong mga reels natin, malaking tulong. No? At merong nag-message sa atin, na pinupost ko na ito. Ito yung message niya. Parang ministro ito siya eh. No? Si Dolly. Pwede ba ma-communicate mo ito, bro? Si Dolly Balonga. Isisend ko sa BB Face, no? Good eve po, Father Darwin. Sana mapansin mo po ako. Panay chat. Ay, oo. Nakita mo ito, bro? Na-share ko yan, Pads. So, Opo, Pads. i-communicate Nakita mo ko po siya, yan. bro? Na-share ko Yung po sabi yan. niya dito, buong sambayanan. Sambayanan. Ano yung sambayanan? Buong bayan? Yes. Akala ko pamilya. Mga tao, Father. Sambayanan. Buong bayan. Kasama ang aking buong sambayanan. Sana mapansin mo po ako. Gusto ko na magkatoliko. Paano? So, buong sambayanan po. So, can we communicate, Brother Aljan, sa kapatid natin, si Dolly Balonga? Para din ma-interview natin dito sa program natin. Buong sambayanan yan, ha? Hindi buong pamilya. Congratulations. No? At Father, thank you so much po dahil po yung video po na sinend mo po sa akin. Road to 1 million views na po sa page ko po. Thank you so much po. Wow! Ganda, ha? Congrats. China all! So, God bless sa inyo, ha? First time. No? So, congratulations, bro. At God bless sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. God bless, Father D. Yon, mga kapatid. Thank you po, Father Darwin. Nabigyan naman tayo ng oras ni Father D sa kaniyang panahon para marinig ang kanyang mga sagot at yung